Dagupan City Health Office tumanggap ng mga medisina mula sa DOH para suportahan ang gaganaping medical mission ng lungsod. Ang detalye ng balita mula kay Kaparlet Moore Brigera. Kaparlet? Turn over ng Department of Health o DOH ang mga pangunahing medisina sa City Health Office o CSO ng Dagupan bilang pagsuporta sa darating na medical mission na isasagawa sa lungsod. Ang mga nasabing bisita ay personal na tinanggap ni City Health Officer Dr. Jody Venecia at Councilor Jalis Jaja Kayabyab. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang dalawang opisyal sa DOH dahil sa nagpapatuloy na ugnayan ng lungsod at ng ahensya para mailapit sa Dagupeños ang mga serbisyong pangkalusugan. Ang mga medisina ay ipamamahagi sa darating na medical mission ng City Health para matiyak na marami pang mga residente, lalo na ang mga nangangailangan na may access sa libre at dekalidad na healthcare. Para sa Diyos at para sa Pilipinas kong mahal, kapartner, Ilet mo Bigera, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, farmer DAR beneficiary sa Albay kumita ng mahigit 800,000 sa trade fair. Ang detalye sa pagbabalik ni Kaparlet Moore Brigera. Kaparlet? Farmer DAR beneficiary sa Albay kumita ng higit 800K sa trade fair at umabot nga sa 817.359 ang kabuuang benta ng 10 Agrarian Reform Beneficiaries Organization mula sa Albay sa matagumpay na Agrario Albayani Trade Fair 2025 na ginanap noong August 14 to 16 sa Ayala Malls, Legazpi. Sa loob ng 3 araw, tampok sa trade fair ang iba't ibang produktong lokal at value-added goods na mga arbo tulad ng tinapa gourmet, sampagita oil, unrub, pili nut, candies, peanut butter, banana chips, homemade cookies, coco jam, muscovado sugar, longganisa, sariwang prutas at gulay at walis tambo. Bukod sa iba pa, higit doble ang kinita ngayong taon kumpara sa 350,000 na itala noong taong 2024 na may 133.53% na pagtaas. Ipinapakita nito ang lumalakas na kakayahan ng mga arbo sa paglikha ng bagong produkto, pakikipagsibayan sa merkado, pagpapatakbo ng negosyo at naisakatuparan ang trade fair sa pangunguna ng Department of Agrarian Reform DAR Albay, katuwang ang Department of Trade and Industry DTI, Ayala at Albay at Ayala Malls, Legazpi. Para sa Diyos at para sa Pilipinas kong mahal, kapartner, Ilet mo Bigera, kapartner mo sa balita at service. Dagdag pambalita, Balongaw Vice Mayor Peralta nilinaw na hindi libre ang Rice Processing Center 3, ngunit nakakatulong sa lokal na magsasaka. Ang detalye naman ng balitang yan mula kay Kaparler Laura Hernandez. Kaparler na. Yes, kapag nilinaw ni Balongaw Vice Mayor Peralta na hindi libre ang Rice Processing Center o RPC-3, daliwas sa akala ng iba na libre ang serbisyo ng pasilidad. Sa eksklusibong panayam ng DZRD sa SMNI Radio kay Vice Mayor Philip Peralta, sinabi nito na gagastos ang RPC-3 ng krudo at kuryente sa pagdadry ng palay. Sunshine News Blast. Little, of course, meron po yung pagdadry po, may costing po yan. Gagamit po siya ng krudo at gagamit din po siya ng kuryente. Gusto kong linawin po na yung iba kasi, ay akala namin libre. Hindi po libre kasi nga kakain siya ng krudo and I think of course may corresponding kuryente rin na gagamitin. So although may mga computation na kami, pero later on, ibang-iba yung actual na pag tumatakbo na, doon magka-come up ng yung talagang actual computation. Ani Peralta, nasa minimum 120 sacks ng palay ang kailangan para mapatakbo ang drying facility ng RPC
para sa ganun hindi malugi at ang pasilidad at ganun din ang magsasaka. Kaya naman ay hinihikayat ni Vice Mayor Peralta ang mga magsasaka na pumasok sa asosasyon para minsanan na lang ma-dry ang kanilang mga palay. Sunshine News Blast. Kasi yung isang farmer, pag halimbawa 50 bags lang ang inani niya, hindi po tatakbo yung makina ng rice processing center kasi malulugi po siya kung I think below 120 or 110 bags. Yan po yung minimum na pwedeng maisalang to be able to yung tumakbo siya. Kasi pag lower than that, syempre yung lahat ng gastos sa krudo, lahat ng gastos sa kuryente, syempre i-absorb nung yung konti lang ang pinamil mo. So, ang magsasuffer doon, yung farmer. So, sana maging consistent na yung kada load doon sa is something like 110 or 120 bags. Ang persa lang niya para nang sa ganun, lalo tayong makatulong. At Plano naman ni Vice Mayor Peralta na bumili ang LGU ng Balungaw ng palay sa harvest season at kasabay na buksan ang pasilidad para sa mga magsasaka para sa drying process. Ang produktong bigas na ma-produce ng Balungaw LGU ay ibebenta ng mas mura sa mga consumer o sa mga nasasakupang bilang tulong sa mamamayan. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Learner Hernandez, kapartner mo sa balita at service. Sunshine News Samantala, DOH Ilocos nakiisa sa nationwide fight laban sa tuberculosis. Alamin natin yan kay Kamar Sheila Balog. Kamar Sheila. Nakiisang Department of Health o DOH Ilocos Region sa nationwide drive para paksain ang tuberculosis o TB at hikayatin ang mga Pilipino na maging bahagi sa prevention, testing at treatment. Isinagawa ng DOH Ilocos Region na kapag ang local government ng Nagilian. Launyon ng active case finding campaign na may panawagang TB ay prevented, get tested para pamilya ay protected. Ang nasabing inisyatibo ay nagdadala ng serbisyo para sa TB direkta sa mga komunidad na nagbibigay ng libreng screening, mobile diagnosis at stigma-free consultations sa mga mamamayan. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa balita at service. Sunshine News At sa iba pang mga balita, PIDEA Regional Office 1 nilulunsad ang kick-off ceremony ng 31st National Crime Prevention Week. Ang detalye ng balita mula kay Kapar Jan Belgas. Kapar Jan. Yes, partner, inilunsad ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 1 ang kick-off ceremony ng 31st National Crime Prevention Week sa pangunguna ni Attorney Benjamin Gaspe. Ang aktibidad ay may temang Run for Peace and Safety na ginanap sa City Plaza ng San Fernando City sa lalawigan ng La Union. Sinalihan ang seremonya ng mga representante mula sa law enforcement agencies, local government units at community stakeholders. Ang aktibidad ay naglalayong itaas ang kamalayan sa kapayapaan at pagpigil sa kriminalidad habang pinopromote ang kalusugan at kagalingan ng mga partisipante. Pinagtibay rin dito ang koordinasyon at ugnayan sa member agencies ng Regional Office 1. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Jan Belgas, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sunshine News. Samantala, inulunsad ng Bayan ng Bani ang 5th Buntis Congress na may temang Alagang Bani, pagsulong tungo sa malusog at ligtas na pagbubuntis. Ito'y bilang selebrasyon ng Family Planning Month na may temang Panalo ang Pamilyang Planado. Tara, usap tayo sa Family Planning Nutrition Month na may temang Pipan, sama-sama sa nutrisyon, sapat sa lahat at Breastfeeding Month. Bilang bahagi ng selebrasyon, magkakaroon ng
Bilang bahagi ng selebrasyon, magkakaroon ng LGU ng mga libreng serbisyo kabilang ng buntis kits, distribution laboratory examination, blood typing, prenatal check-up, ultrasound, Yakult boot, HIV counseling and screening, family planning, blood tribe activity at dental check-up. Gaganapin ang sabing aktibidad sa San Jose Covered Court sa bayan ng Bani sa Setyembre 4 taong ito. Samantala, solar mobile computer truck sa bayan ng Asingan nagatid ng kaalaman sa mga paaralan ng elementary at saka high school. Ang detalye ng balita mula kay Kapar Lerna Hernandez. Lerna. Umaarangkada ang solar mobile computer truck sa Ariston Bantog Elementary School at Ariston Bantog National High School sa bayan ng Asingan, Pangasinan. Dala ng mobile truck ang layuning paigtingin ang kaalaman ng mga kabataan sa larangan ng teknolohiya sa pamamagitan ng basic computer literacy training. Ang proyekto ay bahagi ng inisyatibo ni Mayor Carlos Lopez Jr. at ng local na pamahalaan ng Asingan upang maitaguyod ang digital literacy sa mga kabataan upang makasabay sa makabagong teknolohiya. Ang nasabing truck ay isang mobile classroom na kompleto sa mga gamit pang computer at ipinapagana ng solar energy. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapatid mo sa balita at serbisyo. Sunshine News Blast. Dagdag pa ang balita, OWA Region 1 nagsagawa ng 2 araw na in-house basic Barangay Peacekeeping Action Team training isinagawa sa bayan ng Mapandan sa pangunguna ng mga kapulisan. Ng detalye, alamin natin kay Kapar Sheila Balo. Kapar Sheila. Isinagawa ang Barangay Peacekeeping Action Team o BPAT training sa Tulagan Mission sa bayan ng Mapandan na pinangunahan ng mga kapulisan at Department of Interior and Local Government Mapandan. Nilahukan ng aktibidad ng mga Barangay Peacekeeping Action Team at Barangay Council ng bayan. Naging ng programa na palakasin ang kakayahan ng mga barangay sa pagpapanatili ng kaayusan, seguridad at kaligtasan ng bawat mamayan. Dumalo naman sa aktibidad si Mayor Carlos Vega bilang pagsuporta sa programang pangkapayapaan sa syudad na nagbahagi ng kanyang mensahe. Naging panganayang sa kanyang pagsulita naman si Atty. Philip Raymond Rivera ng Napolcom na nagbahagi ng mahahalagang kaalaman at gabay para sa mas ligtas na komunidad. Para sa Diyos sa Pilipinas ng mahal, Sheila Balo, kapartner mo sa balita. Para sa huling detalye ng ating balitang Regional OWA, Region 1 nagsagawa ng 2 araw na in-house basic customer service skills training. Alamin natin ang detalye mula kay Kapar Jan Velgas. Kapar Jan. Yes, isinagawa ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Regional Welfare Office 1 ang 2 araw na in-house Basic Customer Services Skills Training o BCSST para sa job order personnel. Bilang suporta sa ika-125th anniversary ng Philippine Civil Service Society na may temang bawat kawani, lingkod bayani, puso, dangal at galing para sa bayan. Pinangunahan ang aktibidad ni Walfredo Laudencio Jr. supervising SRS ng CSC Region 1. Layunin ng pagsasanay na paigtingin ang kalidad ng serbisyo publiko para sa mga kliyente ng ahensya, partikular na ang mga overseas Filipino workers o OFWs at kanilang mga pamilya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Jan Belgas, na partner mo sa balita at serbisyo.